Meron dito sa mga tanong ng counsel ng prosecution na yung mga term na ginamit nyo, serious and real threat. Tapos meron din kayong sinabi na serious and threat is actionable. Nasabi nyo yun over the course ng mga pagtatanong. Threat is actionable. I don't remember, Your Honor, using the word threat. Actionable threat. Your Honor. Threat is actual, sorry. Threat Opo. is actual. No? So, I take this to mean na meron talaga siyang kausap na kinontrata. That's what we believe, Your Honor. And kung yan ang paniniwala nyo, dahil ito ay pagbanta no, sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta? Yeah, I think a couple of months ago may binuo ang aming direktor. Nagbuo siya ng task force to investigate threats against the life of the president. Kaya lang hindi na ho ako part noon, Your Honor. July 2025, nalipat na ho ako sa ibang region. So, wala na po akong idea. I think yung intelligence service namin at yung director, yun ho yung pwedeng makasagot, Your Honor. Actually, yun ang next na tanong ko dahil tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat merong whole of agency approach, in this case, the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? I believe so, Your Honor. The fact na mayroong binuong special task force. At kasali kayo doon? Hindi po ako kasali, Your Honor. Bakit hindi kayo kasali doon? Ako nagtataka dahil kung banta to sa buhay ng ating Pangulo at nanggaling sa opisina ninyo yung source, dapat kasali kayo. You mean, Your Honor, since nasa regional office ako, nung nagbuo ng task force, definitely itatap nila yung mga regional offices. Na meron ba dyan sa region ninyo na information o intelligence na ganito? Meron hong ganong practice, Your Honor. Pero kayo mismo, kasali ba kayo doon sa nag-imbestiga nung actual, yung kinontratang tao? At meron bang nakitang ganon? Hindi ko masasagot yan, Your Honor. Ang makakaalam po niyan, yung aming intelligence service kasi nasa 40 po nila yan at ng aming director. At meron bang ginawang coordination? Kasi ito, Pangulo, no less than our President. Meron bang ginawang coordination kayo o yung binuong task force ng NBI kasama ang nag-coordinate sa NSC, nag-coordinate sa PSG at sa iba pang mga national agencies dahil Pangulo natin to eh. Opo. Meron bang ganun na ginawa kayo o yung binuong task force? Well, insofar as the Cybercrime Division during that time, ang focus ho namin is yung investigation dun sa threat against the life vis-a-vis yung November 23, 2024 utterances. Now, insofar dun sa sinasabi niyo po, Your Honor, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service po namin. Kasi ano na po yun eh. Para siyang deep dive intelligence gathering na po yun eh. Ang punto ko lang naman is, sa ganitong napakahalagang banta, ini-expect ko sa NBI na meron silang full of agency approach na kasama kayo dahil nanggaling doon yung... Yes, Your Honor. Yung binuho ng direktor na memo, nag-create siya ng task force. And then yung task force, tinatap po dyan lahat ng regional offices. Anong information meron kayo iba to dito sa central office? Anong resulta nun? Last question, Well, Mr. Presiding Officer. in so far as the NBI BARM is concerned, yung hawak ko pong region, meron kaming ongoing investigation pero hindi ho related doon sa kausap ni Sara. Meron kaming iniimbestigahan na nag-threaten sa presidente. As a matter of fact, na-identify namin. So, ongoing pa siya. Nag-aantay lang kami ng order galing sa taas kung ano yung guidance. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Senate President.